Ang pintuan sa buhay na walang hanggan ay walang iba kundi si Jesus. Ang mabuhay, magmahal, makisalamuha, magmalasakit at maglingkod katulad ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Habang nagpapatuloy si Jesus papuntang Jerusalem, siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan. Minsan may nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya sa kanila, "Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag tumayo na ang pinuno ng sambahayan at isinara na ang pinto, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Ngunit sasabihin niya sa inyo, 'Hindi ko kayo kilala.' Sasabihin naman ninyo, 'Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa aming mga lansangan.' Sasagot naman siya, 'Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Iiyak kayo at magngangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta habang kayo na may ipinagtatabuyan. Darating ang mga tao buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog, at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay entrance. Mga kapatid, sinasabi sa ating gospel ngayong araw na ito na yung landas sa buhay na walang hanggan, sa kaharian ng Diyos, ay kinakailangan tayong pumasok sa makipot na pintuan. Ano kaya yon? Ano kaya ang ibig sabihin ng makipot na pintuan? At ano kaya ibig sabihin ng maluwang na pintuan na kung saan pumapasok yung mga taong napupunta sa kapahamakan? Gusto nating maligtas, sabi ng Panginoon, kinakailangan tahakin ang makipot na pintuan. And always remember na si Jesus ang pinto sa buhay na walang hanggan. Sabi niya, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." So si Jesus ay hindi lang siya yung daan, kundi siya yung pintuan para tayo makapasok sa buhay na walang hanggan. And what is eternal life? Ang buhay na walang hanggan ay relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, tayo ibabalik at dadalhin ni Jesus sa ating pakikipag-ugnayan sa Ama. Pero yung pagpasok natin, yung relationship natin with Jesus, ito ay hindi madali. Kaya nga inihalin tulad ito sa isang makipot na pintuan. It is not and will never be a comfortable life. Hindi madali. Yung pagiging Kristiyano, hindi madali. Bakit? Kasi yung pagiging Kristiyano ay pagsunod kay Kristo. At ang pagsunod kay Kristo ay pagtahak sa landas ng pagmamahal. Ang relihiyon na itinatag ni Jesus ay relihiyon ng pag-ibig, relihiyon ng pagmamahal, at hindi palaging madali ang magmahal. To love is like entering a narrow door. At ito'y katumbas o katulad ng pagpapasan ng krus araw-araw. It will never be easy. Hindi madaling maging Kristiyano kasi ang pagiging Kristiyano ay equivalent sa pagmamahal araw-araw. And if you want to love, you must be ready to sacrifice something. Hindi mawawala yung love and sacrifice. Palaging magkasama yon. If you are not ready to get hurt or to experience pain, then you are not ready to love. Kasi lahat ng yan ay bahagi ng pagmamahal.
sapagkat ang pagmamahal ay pagbibigay at pagbubuhos ng sarili. Pagbibigay ng sarili na ubos, buhos, lubos, at taos na pagbibigay, na pagmamahal. At kapag nagbibigay ka, hindi ka naghihintay ng kapalit. Kaya nga ito'y masakit. Dahil human as we are always in need. In need of love, in need of understanding, in need of care, in need of forgiveness. Lahat ng ito, pangangailangan din natin. Pero, tinatawag tayo at pinapaalalahanan tayo na Jesus that we are called to something great. Yung greatness na yon is not about authority and power. Yung greatness na yon is not about domination. Yung greatness na yon is all about love. Mga kapatid, huwag nating kakalimutan saan tayo dinadala ni Jesus. Saan tayo gusto ni Jesus na ilagay? Mga kapatid, yan ang ating pagkakakilanlan. Doon tayo dinadala ng Panginoon. Kaya huwag tayong matakot na pumasok sa makipot na pintuan. And that is our personal relationship with Jesus. Bagamat mahirap, bagamat masakit, bagamat may sakripisyong kinakailangan, hindi masasayang yung mga yon. Dahil nagmamahal ka at itong pag-ibig na ito ang magiging susi natin patungo sa bahay ng Ama. Doon naman tayo gustong dalahin ni Jesus. Yung ating kaganapan bilang tao will only be realized, will only happen kapag tayo ay nagkaroon na ng full communion with God, ng pakikipagkaisa natin sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung papipiliin tayo, yung malapad na pintuan na puro komportable sa buhay, subalit dadalhin tayo sa kapahamakan, o yung makipot na pintuan, mahirap, may sakripisyo, may sakit, pero nagmamahal, na siguradong dadalhin tayo sa Ama. Yan si Jesus. Kaya, bagamat mahirap, huwag matakot makipagkaibigan kay Jesus. Huwag matakot magkaroon ng malalim na ugnayan kay Jesus. Dahil hindi tayo ililigaw, hindi iwawala, hindi pababayaan, hindi ipapahamak ng Panginoon. Sa halip, dadalhin tayo sa kaganapan ng ating buhay. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming piliing pumasok sa makipot na pintuan sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon, pagtitiwala at pagmamahal sa iyong anak na si Jesus. Kami naniniwala, kami nagtitiwala na kapag kami ay lumapit sa Kanya, pumasok sa pintuang makipot, kami makakarating sa iyo, sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Para po kayo maging updated sa ating daily reflection ng Word of the Day at sa iba't iba pang mga gawaing pang-ebanghelisasyon, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating pong Facebook page, YouTube channel at Word of the Day. Ganon din po, pakishare po ninyo sa inyong kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan ang ating Word of the Day videos para kayo ay maging kamanggagawa namin at kasama sa ating media evangelization at online mission na ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kaya sana ho, kayo ay maging ka-mission partner ng Word of the Day. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta.
words, the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand. When life gets tough and the road gets steep, God's word reminds you, don't lose your sleep. For every sentence we find something new. Let His word inspire all that you do. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God has to say. Spread on kindness like butter on a bread. Forgive and forget, let